Diyos ko, yun ba ang, may anghel bang bumaba mula sa langit? Anong anghel? Yun ang bagong nobya na pinakasalan ni Gaoshan. Malapit na siyang maging ina, yung batang si Gaoshan. Paano siya nagkaroon ng ganoong swerte? Ayon sa kasabihan, ang kagandahan ay nagdadala ng kapahamakan. Kung biyaya man o sumpa, hindi pa natin alam. Asawa. Saan nang gagaling ang amoy ng ahas na ito? May amoy na ng ahas. Asawa, sa kalagayan mo, hindi mo na dapat ako dinalhan ng pagkain. Ang hirap-hirap ng trabaho mo buong araw. Bilang iyong asawa, syempre dapat alagaan kita. Asawa, nandito ngayon ang doktor ng baryo. Bakit hindi mo pa siya patingnan ang sanggol? Ano sa tingin mo? Hindi na, okay lang. Medyo pagod na ako. Uuwi na ako para magpahinga. CJ, mag-ingat ka. Binata, halika rito. May ilang tanong ako sa'yo. May inaalagaan ka bang ahas sa bahay? Wala, magmula pa sa mga ninuno namin, magsasaka ang pamilya namin. Hindi kami nag-aalaga ng mga ganoon. Kakaiba. Ako, sa iyo, ay nakakaamoy ng napakalakas na amoy ng ahas. Sa tingin ko ang iyong, matandang ilong ang may problema. Paano ako magkakaroon ng ganoong amoy? Hindi ako nagkakamali. Maliban na lang kung kasama mo araw-gabi ang isang ahas. Kung hindi, ang isang ordinaryong tao ay hindi magkakaroon ng ganitong amoy. Ang bahay niya, walang ligaw na ahas. Pero may magandang babaeng ahas. Tumahimik ka, dog egg. Sa palagay ko, baka ikaw ay ginagambala ng isang ahas. Nagkataon. Sa aking basket dito, mayroon akong isang ligaw na tandang na panlaban sa ahas. Dalhin mo muna ito para sa proteksyon. Hindi. Natatakot ang asawa ko sa mga ganoong bagay. Ano? Sabi mo ang asawa mo ay natatakot sa tandang na ito? Ano ang kakaiba doon? Babae lang siya, ang matakot sa mga ganoong bagay. Ay normal, di ba? Binata, may kailangan akong sabihin. Ang asawa mong iyan, nangangamba ako na hindi siya tao. Natatakot akong ang asawa mo ay hindi tao. Siya ay isang ahas. Kalokohan yan. Tao naman ang asawa ko. Paano siya magiging ahas? Gaoshan, dapat mong malaman ang lugar mo. Tumingin ka sa sarili mo. Wala kang pera at nakatira sa isang sira-sirang bahay. Ano bang akala mo? Nakarapat-dapat ka sa ganoong kagandahan? Gusto ako ni Warner dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa pera. Binata, ang matandang ito ay dapat magtanong sa'yo, paano kayo nagkakilala ng asawa mo? Sa simula? Ang asawa ko at ako. Napakalamig ngayon. Kung may asawa lang ako. Para magpainit ng kama ko, perpekto na sana. Tulungan mo ako. Sino yan? Tulungan mo ako. Binibini, anong nangyari sa'yo? Nasaan ang pamilya mo? Ako. Wala akong pamilya. Kung gayon, sumama ka sa akin sa bahay. Huwag kang umalis, giniginaw ako. Magkasintahan kami ng asawa ko. Sa tingin ko, nagsiselos ka lang. Magkasintahan? Isang babae na kinuha mo lang sa kalsada? Hindi ka ba natatakot na halimaw siya? Ipapasara ko ang bibig mo. Sandali, binata. Tao man o halimaw siya, may mga palatandaan. Ang mga ahas, ang pinakamahirap para sa kanilang itago ay ang kanilang buntot. Umuwi ka at tumingin. Tingnan mo kung may buntot ang asawa mo. Saka mo malalaman ng sigurado. Buntot. Ito. Mga pakialamero. Ayos na ayos ang asawa ko. Paano siya magiging ahas? Mahal, uwi na ako. Buntot ng ahas. Ahas, paano may ahas sa bahay natin? Mahal? Giliw, ano nang nangyari sa'yo? Mahal, may ahas sa loob ng bahay. Giliw, ito ba ang ibig mong sabihin? Ito ba? Anong ginagawa mo dyan? Ito, hindi ba ito yung laruan na binili ko para sa baby natin? Alam mo, yung daladala ko, pakiramdam ko, lalaki ito. Gusto kong lumakas ang loob niya mula pagkabata. Kinilabutan ako. Peking ahas pala. Akala ko. Akala mo ano? Wala. Giliw, pasok na tayo sa loob. Mamayang gabi, gusto kong. Mahal, buntis ka. Baka hindi magandang ideya yon. Ano ng problema? Dahan-dahan lang.
Giliw, medyo gutom na ako. Lalabas ako para maghanap ng makakain. Ay, Arf, lalong sumasakit ang likod ko. Mahal, kumuha ka rin ng makakain para sakin. Ay, gutom na ako. Ay, Daga, ano kaya ang kumagat sa kanya ng ganoon? Ay, Mahal, bakit may dugo sa bibig mo? Mga ahas lang ang kumakain ng daga. Mahal, ang dugo sa bibig mo. Ikaw ba yon? Mahal, anong kalokohan ang sinasabi mo? Galing yon sa dragon fruit na kinain ko. Narinig ko sabi ng mga tao, maganda raw para sa buntis na kumain ng maraming prutas. Espesyal kong binili yon. Eh itong patay na daga ay. May problema tayo sa daga sa bahay. Napatay itong daga ng patibong sa daga. Hindi kinain hanggang mamatay. Sige na, mahal. Natakot ako. Mahal, nakikita ko ang tiyan mo, mas malaki kaysa sa karamihan ng buntis. Paano kung maghanap tayo ng oras, para patingin tayo? Mahal, huwag na nating sayangin ang pera. Alam mo ang sitwasyon ng pamilya natin. Dapat ipunin na lang natin para sa baby. Mahal, kasalanan ko lahat ito. Hindi ako masyadong magaling. Pero huwag kang mag-alala mula ngayon. Magpapakahirap ako sigurado para mabigyan kayo ng magandang buhay ng baby. Ay nako, Tara, maupo ka. Naku po. Binata, paano ka ba napakahina? Wala kang pakialam sa negosyo ko. Kung tama ang hula ng matandang ito, ang asawa mo, kahit nabuntis siya, nakakahanap pa rin ng paraan para humingi ng lamang sa'yo, di ba? Paano mo nalaman? Aba, akala ko na, kawawa ka naman. Buntis na yung demonyong ahas, pero hindi pa rin siya nasisiyahan sa mga hiling. Lahat yon para tuloy-tuloy na sumipsip ng lakas ng katawan mo para pakainin ang sanggol na ahas sa sinapupunan niya. Kung magpapatuloy ito, maubos ang lakas mo. Tanga mong matanda ka. Magpatuloy ka sa kalokohan mo at pupunitin ko ang bibig mo. Maganda ang relasyon namin ng asawa ko. Sa tingin ko kayong mga tao ay naiinggit lang. Mahirap turuan ng nagmamatigas. Hawakan mo ang tuktok ng ulo mo. Ubus na ang laman mo sa loob. Anong nangyayari sa akin? Anong nangyayari sa akin? Doktor, pakiusap, kailangan mo akong iligtas. Hoy, bumangon ka. Hoy, binata, kailangan mong tandaan ito. Kahit ang pinakamalakas na lalaki ay hindi makakalaban sa pang-aakit ng demonyong ahas. Kung gusto niyang makipagtalik ulit sa'yo, talagang hindi ka dapat pumayag. Kunin mo ang bote ng agua benditang ito. Humanap ka ng paraan para mapainom mo siya. Mabubunyag ang katotohanan. Oh, mahal. Ano nung okasyon ngayon? Ang dami mong niluto. Walang espesyal na okasyon. Gusto lang kitang pakanin. Mahal. Ang alak na ito mula sa USA. Espesyal kong inihanda para sa'yo. Kailangan mong uminom ng ilang baso. CJ, Mahal. Mamayang gabi. Gusto ko. Aba, akala ko na, kasalanan. Buntis pala ang demonyong ahas na iyon, at hindi siya nasisiyahan sa kanyang mga hiling. Lahat ay para patuloy na sumipsip ng esensya ng iyong buhay, para pakainin ang sanggol na ahas sa kanyang sinapupunan. Kung magpapatuloy ito, mauubos ka hanggang sa wala nang matira. oh, hindi. Mahal. Baka hindi na yung gabi. Mahal, tinatanggihan mo ba ako? Oh, hindi. Hindi yon, mahal. Oh, tama, mahal. Pinaghandaan mo ako ng lahat ng itong masasarap na pagkain. Ako, mayroon din akong magandang bagay para sa'yo. Dekalidad na gamot para protektahan ang pagbubuntis. Subukan mo. Mahal, ang gamot na ito, bakit ang kakaiba ng amoy? Baka, ang amoy ng halamang gamot. Mahal, inumin mo na ngayon. Aray, ang sama ng pakiramdam ko. Aray,
Mahal, ikaw. Mahal, masama ang pakiramdam ko. Posible kaya na totoo ang sinabi ng doktor. Ngayon, Mahal, ang baby. Sinipa ako ng baby. talaga? Gumagalaw, nararamdaman ko. Ang likot ng baby. Sa hinaharap, siguradong, magiging malakas at malusog na batang lalaki ito. Napakawalang kwenta ko na maniwala pa ako sa kung ano-anong sabi ng isang dayuhan at pagdudahan ang sarili kong asawa. Huwag kang matanda. Uminom ng binendisyonan mong tubig ang asawa ko at ayos na ayos siya. Uminom siya ng binendisyon ng tubig at walang nangyari sa kanya. Ay nako, mukhang napakalakas nga ng demonyong ahas na ito. Magpapakalat ka pa ng kasinungalingan. Papag-aralin kita. Hoy, sandali lang. Tatanungin lang kita, gaano na katagal buntis ang asawa mo? 2 buwan. Bakit? Ay nako, malaking problema ito. Ngayong gabi ay sabay sa pulang buwan. Ang demonyong ahas na ito, buntis lang ng 2 buwan, ay pwede ng manganak. Kung tama ang hula ko, ngayong gabi siya mangganganak. Kalakaran mo yan. 10 buwan ang pagbubuntis ng tao bago manganak. 2 buwan pa lang buntis ang asawa ko. Paano siya manganganak? Mukhang, hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita ng sarili mong mata. Bigyan na lang kita ng isang payo. Ang demonyong ahas na ito ay magiging napakahina pagkatapos manganak sa ilalim ng pulang buwan. Kakailanganin niyang kainin ng isang malakas at malusog na lalaki para mapuna ng kanyang lakas. Ano man ang mangyari ngayong gabi, huwag kang papasok sa silid panganganak. Kung maniniwala pa ako sa isang mong salita, hindi ako tao. Loko-loko, ayos na ayos ang asawa ko. Paano siya manganganak ngayong araw? Mahal, manganganak na ang baby. Mahal, manganganak na ako. Gilio, 2 buwan ka palang buntis. Paano ka manganganak ngayon? Mahal, hindi ko na kaya. Pumasok ka na rito ngayon din. Gilio, ako. 2 buwan lang ang pagbubuntis ng ahas. Baka totoo, ang sinabi ng matandang iyon? Mahal, tulungan mo ako. Gilio, ako. Tingnan ninyo, ang laki ng buwan at pula. Pula ang buwan, masamang pangitain ito. Mahal, hindi ko na talaga kaya. Halika rito, bilisan mo. Gilio, ako. Ang demonyong ahas na yon, matapos manganak sa pulang buwan, sobrang mahina ito. Kailangan itong lumunin ng isang malakas na lalaki para mapuna ng kanyang lakas. Ibig sabihin, hindi lang basta ako pwedeng pumasok sa silid panganakan. Ano nang gagawin ko? Ano nang gagawin ko? Ano ba talaga ang gagawin ko? Hindi ko na kaya. Manganganak na talaga ako. Hindi ko na kaya. Gilio, ayos ka lang ba? Mahal, kung hindi ako makaligtas, alagaan mo ang ating anak. Gilio, napakaduwag ko. Ang sarili kong asawa ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay. At nakinig ako sa chismis ng iba. Sa halip na alalahanin ang buhay ng sarili kong asawa, hindi na ako tao. Ay naku. Mahal, anong nangyayari? Mahal, masama ang pakiramdam ko. Parang mami miscarriage ako. Parang hindi na natin ito mapapanatili. Huwag mo akong takutin ng ganyan, mahal. Bakit ang daming dugo? Kapit lang, mahal. Huwag kang matutulog. Mahal, kanina pa kita tinatawag. Bakit hindi ka pumasok? Alam mo ba, kung gaano ako natakot mag-isa? Mahal, napakatanga ko. Napakasama kong tao. Huwag kang mag-alala. Kukuha ako ng doktor ngayon din. Kapit lang, dapat kang kumapit. Dok, kamusta ang asawa ko? Yung baby, may iligtas pa kaya ang baby? Pakiusap, kailangan mong gumawa ng paraan. Hoy! Mahina talaga ang pangangatawan ng asawa mo. Kulang siya sa dugo. At saka, marami siyang iniisip nitong mga nakaraang araw. Ang kanyang isipan ay hindi mapalagay. Ang pagdurugo ay senyales na naaapektuhan ang fetus. Pwedeng mauwi ito sa maagang panganganak. Doktor, pakiusap, iligtas mo ang sanggol ko. Magiging maayos kaya ang sanggol. Buti na lang, naaga pa natin. Ang pagdurugo ay pansamantalang tumigil. Mula ngayon, kailangan niyang magpahinga at manatiling kalmado. Hindi niya pwedeng mag-alala o malungkot. Ang kanyang emosyon ay hindi dapat magkaroon ng matinding pagbabago. Tungkol naman sa fetus, maaaring maging maayos ito. Salamat sa langit. Salamat, doktor. Ikaw, sumama ka sa akin. Lumabas ka riyan.
Binata, ano ba ang ginagawa mo? Tigilan mo nga ang paghila sa akin. Nakatatanda, ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ikaw nga noon, nagsasabi ng kung ano-ano sa harap ko, na ang asawa ko raw ay demonyong ahas. Katarantaduhan, naiyak ng husto ang asawa ko dahil sa'yo. Muntik na nga mawala ang bata, magagawa mo pa bang sabihin wala kang kinalaman? Ah, binata, bakit ka ba ganyan, Katie Hill? Likas na tuso ang mga ahas. Eksperto sila sa pagdaya sa tao, sa paglaro ng damdamin. Kahit na ngayon, ayos naman ang lahat. Kailangan kong payuhan ka, na iwanan mo na ang kapahamakang ito sa lalong madaling panahon. Hanggang ngayon, magagawa mo pa rin. Siraan ang asawa ko. Makinig ka sa akin. Mula ngayon, hindi na ako maniniwala kahit isang salita mo. Umalis ka. Sige, sige, kung ipipilit mo, wala na akong masasabi pa. Sana lang ay hindi ka magsisi sa huli. Sana lang hindi mo ito pagsisihan sa hinaharap. Huwag mong hayaang makulimlim ng kagandahan ang iyong paghuhusga. Go, Sean. Tito, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Hindi ka man lang nagpaalam. Pupunta ako sa bundok para mangaso. Naisip kong dumaan muna para kamustahin ka. Noong ikinasal ka noon, may mahalagang gawain ako kaya hindi ako nakadalo. Hindi ko yun matanggal sa isip ko. Hindi ko pa nga nakikilala ang asawa ng pamangkin ko. Hindi ko alam ang itsura niya. Tito, si Warner, siya ay. Hindi maganda ang pakiramdam. Nagpapahina siya sa kama. Na pala, Tito, ano naman ang balak mo? Hulihin sa bundok ngayon? Base sa aking mga obserbasyon sa mga nakaraang taon, may demonyong ahas na 1,000 taon na ang tanda sa paligid. Ito ay isang pambihirang kayamanan, minsan lang sa 100 taon. Isang tunay na premyo. Isang 1,000 taong gulang na espiritu ng ahas. Tama ka. Ang balat ng ahas, ang karne, ang apdo, kahit ang balat na inalis nito, ay pawang, napakamahal. Kung mahuhuli ko ito ngayon, balatan, kunin ang apdo. Yayaman tayo. Hindi na tayo maghahirap. Pero napakatuso ng ahas na yon. Paano mo balak hulihin yon? Walang problema yon sa akin. Nakalimutan mo na ba? Tito, ang pamilya namin, henerasyon ng nanghuhuli ng ahas. Gaano man katuso ang ahas, hindi ito makakatakas sa minanang, bruhong panghanap ng ahas. Bruhong panghanap ng ahas. Epektibo ba talaga yan? Matutukoy ba talaga nito ang lokasyon ng ahas mula sa malayo? Siyempre. Hindi nagkakamali ang bruhong ito. Sinundan ko ang patnubay nito, hanggang dito. Kaya ako natagpuan ang lugar na ito. Ngayon, ipapakita sa iyo ng tito mo. Ang sarili mong makita. Dilat na dilat ang mga mata mo. Tingnan mo, ang direksyon na tinuturo ng karayom ay kung saan nagtatago ang espiritu ng ahas. Mahal, sino yung nasa pinto? Bakit ang tagal? Lumitaw na ang espiritu ng ahas. Narito mismo ang espiritu ng ahas. Nakatigil na ang karayom. Narito mismo ang espiritu ng ahas. Sa direksyong ito mismo. Tio, ano ba yan? Bakit kaya itong kompas ay nakaturo sa asawa ko? Anong klaseng sirasirang kayamanan ito? Sa tingin ko, basura lang to na gumagana kung kailan niya gusto. Walang kwenta. Kakaiba to. Hindi pa to nangyari dati. Minsan man lang. Mahal, at ito naman ay... Oh, mahal, ang ginoong ito, ang tiyo na lagi kong ikinukwento sa'yo. Ang tiyo ko, matandang kamag-anak siya, ng pamilya namin. Kumusta po, Tio? Kumusta? Ikinagagalak ko po kayong makilala. Ako si Warner, asawa ni Gao Shan. Mahal, si Tiyo naman dito, ang pinakasikat na mangangahoy ng ahas, sa lahat ng kalapit na baryo. Tiyo ay kilalang kilala sa buong rehiyon, bilang isang dalubhasa sa paghuli ng ahas, at siya ang pinakamagaling. Ano? Paghuli ng ahas? Manugang. Parang kayo ay nabigla sa ideya ng paghuli ng ahas. Hay hindi naman. Naniniwala lang kasi ako na lahat ng may buhay ay may kaluluwa. Mga ahas ay mga nilalang din na may buhay. Ang pagpatay ay laging isang kasalanan na nagdudulot ng masamang karma. Ah, ano ba yung karma na yan? Manugang, hindi mo naiintindihan. Ang mga ahas ay mapanlinlang at mabangis, malamig ang dugo at walang awa. Nakapinsala na sila ng napakaraming tao at hayop. Kapag hinuhuli sila ni Tio, tumutulong siya sa mundo. Tama. Manugang, sabihin mo nga, tama naman si Tio, di ba? Ha? Ang pangangaso at pagpatay ay gawain ng mga lalaki. Babae lang ako. Hoy, Gaushon. Unang beses pa lang nating magkakilala. Wala talaga akong maibibigay, na karapat-dapat bilang regalo. Isang simpleng tao lang ako. Hoy, itong magandang snakeskin handbag na ito, ibigay ko sa asawa ng pamangkin ko bilang regalo sa unang pagkikita. Itong snakeskin handbag na ito, kung dadalhin mo ito sa lungsod, madali itong mabebenta ng libo-libo. Warner, anong ginagawa mo dyan nakatayo? Kunin mo na, bilisan mo.
Mahal, hindi ko matatanggap ang regalong ito. Ngayong buntis ako. Gusto kong mag-ipon ng mabuting karma para sa sanggol sa sinapupunan ko. Hindi ko kayang makakita ng mga bagay tulad ng pagpatay para sa balat nito. Ang balahibong ito, dapat mo itong kunin pabalik. Asawa ng pamangkin. Kung hindi mo ito tatanggapin, ibig sabihin ay hindi mo tinatanggap ang iyong matandang tiyo. Mahal, huwag mong tanggihan ang mabuting kalooban ng tiyo ko. Tanggapin mo na lang, okay? Hay naku, Tiyo, gumagabi na, at nasa ilang tayo dito. Kung wala ka pang matutuluyan, bakit hindi ka nalang tumuloy sa amin? Hey, maganda yan. Para sabihin ko sa'yo ang totoo, sa mga obserbasyon ko nitong mga nakaraang araw. Ang lungga ng espiritu ng ahas ay narito lang sa paligid. Plano kong kumilos sa susunod na mga araw. Sa pagkakataong ito, sigurado akong magtatagumpay ako. hindi. Hindi siya pwedeng tumuloy dito. Hindi tama yan. Hindi siya pwedeng manatili dito. Hindi ito maginhawa para sa amin. Mahal, ano ba ang sinasabi mo? Madilim na madilim sa labas. Hindi mo naman naasahan si Tito na tumira sa bundok. Go Sean, ayos lang. Hindi masaya ang asawa mo tungkol dito. Pwede akong manatili sa bundok. Mahal, masama ang pakiramdam ko. Maselan ang kalagayan ko. At dahil sa dugo sa bahay, parang hindi malinis. Sa panahong ganito, ang pagpapatuloy ng isang dayuhan ay hindi nararapat. Hindi, mahal. Noon, napakahirap natin. Hindi nga tayo makakain ng maayos. Nakaraos lang tayo dahil tinulungan tayo ni Tito. Kung hindi dahil sa kanya, ang pamilya natin ay hindi makakaraos. Ngayong ako'y lumaki na at nakita kong may problema si Tito. Paano ako makakatanggi? CJ, Tito, pwede kang manatili. Nagpakasama ako kanina. Huwag mo sanang isipin. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Maghahanda ako ng kwarto para sa iyo. Mabuti. Tutulungan kita. Ang galing mo talaga. Gaya nga ng inaakala ko, ang tusong hayop na yun ay nagtatago dito. Mukhang mamayang gabi. Kailangan ko ng kumilos. Oy, Tio, handa na ang kwarto mo. Salamat, Gaushan. Teka, kanina ko lang narinig sa asawa mo. May komplikasyon siya sa pagbubuntis ngayon. Masama ang pakiramdam niya. Nakakatakot talaga. May dala akong mga halamang gamot na nakolekta ko habang nangangaso. Lahat ito ay ligaw, galing sa bundok. Napakagandang halamang gamot para sa pagbubuntis. Heto. Ay, Tio, hindi mo naman kailangang magdala. Hindi mo dapat ginawa yon. Salamat. Sige na. Mahal, inumin mo ito habang mainit. Salamat, mahal. Ay nako. Ay nako, ay nako, ay nako. Parang mali ang halamang gamot na ibinigay ko. Parang ang ibinigay ko sa kanya ay yung gamot para sa mababangis na hayop. Ang ibinigay ko kay Gaushan ay gamot sa hayop, hindi halamang gamot sa pagbubuntis. Nako, nako, nako. Napakalakas ng gamot na yun para sa hayop. Espesipiko ito para sa pagpatay ng malalaking hayop. Ano, paano kung mag-trigger ito sa espiritu ng ahas at pakawalan ng mabangis na kalikasan ito? Gaushan, maaari siyang nasa panganib na kamatayan. Gaushan, Mahal, anong nangyari? Ay, Gaushan. Okay ka lang? Anong nangyari? Tito, bakit hindi ka kumatok? Bigla ka na lang pumasok. Gaushan. Ano yun kanina? Ikaw ba ay? May nararamdaman ka bang masama? Wala po, Tito, talaga. Maling hinala lang. Masyado lang mainit ang mangkok. Nahawakan ng hindi maayos ni Warner. Buti naman, kung sakaling kinain talaga ng ahas yung gamot sa hayop at nagpakita ng tunay na anyo sa harapan natin. Hindi ko maisip ang magiging resulta. Hoy, Tito, ano nang kinukwento mo? Anong gamot sa hayop? Anong hindi maisip na resulta? Wala. Wala talaga. Gabi na. Hindi na kita aabalahin pa sa pagpapahinga. Honey, kita mo. Sabi ko sa'yo, hindi na dapat natin pinatuloy si Tito. Na dito tumira. Tingnan mo kung gaano siya kapabaya. Bigla na lang pumasok nang hindi kumakatok. Huwag kang magalit, Warner. Matagal nang nakatira sa bundok ang tito ko. Medyo naging mailap na siya. Hindi masyadong marunong sa asal. Kakaiba. Napakalakas ng gamot na ito. Sa pag-amoy pa lang, dapat ay napilitan na itong magpakita ng tunay na anyo. Paano? Paano kaya na siya? Wala siyang naging reaksyon? Posible kaya? Mali kaya ang asawa ng pamangkin ko? Mahal,
Pasensya na at nagagalit ka sa akin nitong mga nakaraang araw. Paumanhin at natakot ka pa dahil sa akin. Ay. Ano ito? Mahal, anong ginagawa nitong balat ng ahas sa kama natin? Mahal, anong balat ng ahas? Pero kanina lang nadama ko, isang piraso ng balat. Ipinadala yan ni Tio, isang handbag na gawa sa balat ng ahas. Maganda kasi yung materyales, kaya naisip ko. Palagi ka namang nasa bukid, mabilis masira yung mga damit mo. Gusto kong buwagin ito, para tingnan kung makakagawa ako ng jacket na gawa sa balat ng ahas para sa'yo. Ah, ganun ba? Mahal, maging tapat ka sa akin. Ano ba na nangyayari sa'yo nitong mga nakaraang araw? Bakit ka laging nag-aalangan? Sinta. Ang dami kong naging pagkakamali sa'yo nitong mga nakalipas na araw. Pasensya na talaga. Mahal, alam ko. Sa baryo, lagi namang may mga chismis tungkol sa akin. Sabi, madilim daw ang pinanggalingan ko. Medyo narinig ko na, ang ilan sa mga yon. Pero wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang gusto ko lang, sa pagitan natin bilang mag-asawa, ay magtiwala tayo sa isa't isa. Pasensya na, Sinta. Naging tanga ako kanina. Tama ka. Ang buhay natin ay para sa atin lang. Hayaan mo silang magsabi ng kahit anong gusto nila. Elvenet, Mahal. Warner. Warner. Mahal. Mahal. Mahal, saan ka pumunta? Ang kakaiba. Saan kaya tumakbo si Warner? Hindi naman siya maagang gumigising dati. Mahal, nasa kusina ka ba? Ang weird naman. Tito, nakita mo ba ang asawa ko? Maaga pa akong gising at hindi ko pa siya nakikita. Hindi, wala akong nakita. Nag-aayos ako mula nang magising ako. Anong problema? Wala siya sa bahay? Hinanap ko na lahat sa loob at labas. Wala siyang bakas. Tio, pupunta ka ba sa bundok? Oo, pupunta sa bundok para hulihin ang espiritu ng ahas na iyon. Tiningnan ko na ang lahat. Maganda ang panahon ngayon. Tamang-tama ang panahon para kumilos. Espiritu ng ahas. Saan ba napunta si Warner? Isang araw na. Bakit hindi pa siya umuwi? Buisit, sobrang kinabahan ako. Go, Sean. Bilisan mo, ipunin mo ang mga gamit mo at tumakbo. Bakit ako tatakbo? Anong nangyari? Wala nang oras para magtanong. Kung hindi tayo tatakbo ngayon, ang ating buhay ay mawawala dito. Ano ba ang nangyayari? Sabihin mo sa akin. Tio. Tio, huminahon ka. Anong nangyayari? Sabihin mo sa akin kung anong nangyayari. Wala nang oras para magpaliwanag. Magtiwala ka sa akin. Kailangan na nating umalis. Tio, ano ng problema? Go, Sean. Huwag kang magtanong ng magtanong. Makinig ka na lang sa akin. Kailangan na nating tumakbo. Ngayon na. Hindi, kailangan mong magpaliwanag. Kung hindi ka magpapaliwanag, hindi ako sasama sa'yo. Kahit umalis tayo, kailangan kong hintayin si Warner na bumalik. Sasabay na lang tayo. Go, Sean. Nagiging tanga ka. Tingnan mo ang sitwasyon natin. At iniisip mo pa rin yung asawa mong yan na siyang sanhi ng lahat ng problemang ito. Anong problema? Tio, sinasabi ko sa'yo, huwag kang magsasalita ng kung ano-ano, kahit na talagang may panganib. Isasama ko si Warner. Go, Sean. Sa puntong ito, hindi na kita pagtataguan. Kailangan mong manatiling kalmado para sa akin. Ano yon? Go, Sean. Makinig kang mabuti. Yung asawa mo, hindi siya tao. Ahas siya. Ano, ahas ang asawa ko? Ito ang tunay na katotohanan. Tio, nakasalubong ka ba ng masama sa bundok ngayong araw? Ganoon ba? Magkasama kami ng asawa ko araw at gabi. Nagdadalang tao pa siya ng anak ko. Paano siya magiging isang ganoong bagay? Go, Sean. Go, Sean. Tingnan mong mabuti. Nakikita ng kumpas na ito, ang presensya ng ahas. Mula nang pumasok ako sa bakuran mo, ang karayom na ito ay nakatutok ng diretso sa ang asawa mo. Hindi ba malinaw yon? Tio, sa tingin mo, ang kumpas mong ito ay mapapatunayang ahas ang asawa ko. Kahit na hindi ka maniwala sa kumpas, dapat kilala mo ito, di ba? Ito. Ano ito? Ito ang damit ng asawa mo. Damit ng asawa ko. Anong nangyari sa kanya? Sabihin mo sa akin, ano ng problema niya? Anong nakita mo? Gao, Sean, umakyat ako sa bundok kanina. Nakita ko ang isang purong puting ahas. Nakikipaglaban sa isang mangangaso. Halatang natalo ang mangangaso. Naipit sa lupa ng hayop na iyon. Isang mabangis na hayop ang umaatake sa tao. Ano nang kinalaman niyan sa asawa ko?
Nakita kong nasa panganib ang buhay ng mga ngaso. Hindi naman namin pwedeng hayaan na mamatay siya. Kaya't sumugod ako para tumulong. Ang ahas na yon, hindi niya kami kayang talunin. 2 bihas ang mga ngaso ang nagtutulungan. Sinamantala niya ang pagkakataon at tumakas. Tapos, Hindi kami nagpabeya. Sinundan namin ang bakas, hinanap sa lahat ng dako. Hinanap namin ang husto. Hinanap buong araw. Pero hindi namin ito mahanap kahit anong bakas ng ahas na iyon. Sa wakas, sa tabi ng maliit na ilog, nakita ko ang isang taong nakasuot na mukhang talagang hindi bagay sa mga ilang na bundok na ito. Isang tunay na kagandahan. kagandahan? Dito sa kalaliman ng gubat, Wala kang kaalam-alam, Gauchon. Bihasa ang ahas na iyon sa pagbabago ng anyo. Maaaring itong mag-anyong tao. Panlilinlang lang iyon para lokohin ang mga tao. Ang kagandahang iyon ay ilusyon lang na gawa ng espiritu ng ahas. Tiningnan ko ng mabuti. Hulaan mo ang nakita ko. sino ang nakita mo? Ang nakita ko ay wala nang iba kundi ang iyong Wanner na nawawala ng isang buong araw. Sinasabi ko sa iyo, si Wanner yon. Wonder, paano siya nakarating sa kailaliman ng bundok ng mag-isa? Walang katuturan yon. Si Wanner ay ang espiritu ng ahas na nagkukunwaring tao, kaya nga siya nandoon. Hindi ito pagkakataon. Tito, katawa-tawa lang yon. Paano magiging ahas ang asawa ko? Kahit na nakita mo ang asawa ko, habang nahuli mo ang mga ahas doon, hindi iyon patunay na ahas ang asawa ko. Gauchon, isinusumpa ko sa aking mga dekadang reputasyon sa paghuli ng ahas. Sumpa ko sa aking dekada ng reputasyon sa paghuli ng ahas. Hindi yon aksidente. Tito, hindi mo naintindihan. Si Warner ay karaniwang napakatipid at masipag. Madalas, kapag hindi ko napapansin, umaakyat siya sa bundok para mamitas ng mga gulay sa bundok at mag-ipon ng mga produkto mula sa bundok. Paano siya magiging ahas? Gauchon, Gauchon, sa tingin ko, ang ahas na yon ay naghasik ng bulong sa'yo nang nakikipaglaban ako sa puting ahas na yon. Sinaksak ko ng malakas gamit ang aking itak nang makita ko si Wanner. Sa kanyang kaliwang binti ay mayroon siyang sariwang sugat. Kung hindi ka naniniwala sa akin, mamayang gabi pag uwi niya, tingnan mo ang kanyang binti, saka mo malalaman. Tito, sinasabi ko sa'yo, kahit anong sabihin mo, si Warner ay hindi ahas at tiyak na hindi siya halimaw. Ikaw, Mahal, saan ka ba nagpunta sa buong maghapon? Mahal, sabihin mo sa akin, saan ka pumunta? Wala lang. Kanina lang kasi, ang dami kong nilakad. Mahal, saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang araw? Sabihin mo na sa akin. Nakita kong halos maubos na. Ang pagkain sa bahay, akala ko kahit kaunti makatutulong. Kaya pumunta ako sa bundok para mamitas ng gulay. Nasaan ang mga gulay? Buong araw kang nagpagod, pero wala akong nakitang, dinala mong pabalik. Hindi ako sinwerte ngayon. Wala akong nakitang magagandang gulay sa bundok. Mga damo lang na hindi makakain ang nakita ko. Mahal, ang damit mo, ano ba talaga ang nangyari? Mahal, ang mga daan sa bundok ay talagang mahirap daanan. Ang damit ko ay nasira ng mga sanga. Ang hirap ng pinagdaanan mo, mahal. Halika, tulungan kitang humiga. Ingat. Ang sugat sa binti mo. Anong nangyari sa binti mo? Nadulas ako at nahulog. Huwag kang magsinungaling sa akin. Malinaw na sugat iyan mula sa kutsilyo o kaya mula sa ibang matalim na sandata. Mahal, sinabi ko sa'yo, pagod na pagod ako ngayon. Ayaw ko nang mag-usap pa. tama ako, di ba? Tugma ang lahat ng detalye. Ang sugat sa kanyang binti, sariwang sugat ng kutsilyo yan, di ba? Ngayon kailangan mong maniwala sa akin. Asawa ko si Warner. Matagal na kaming magkasama. Napakabait at maalaga niya. Nagdadalang tao pa siya. Hindi ko lang talaga maatin. Ang mga espiritu ng ahas ay mga dalubhasa sa panloloko. Naglalaro sila sa emosyon ng mga tao. Gauchon, magising ka na, huwag kang malinlang ng kanyang anyo. Tio, kung tunay nga siyang espiritu ng ahas, bakit pa siya mag-effort para lumapit sa akin? Ano ang gusto niya? Ano ang layunin niya? Ano pa ba ang iba? Upang ubusin ang iyong lakas ng buhay. Makinig ka sa akin, Gauchon. Huwag nating gulatin ang ahas. Bumalik ka at magkunwaring walang nangyari. Parang normal lang. Tungkol naman sa iba pa, iwan mo na sa iyong tiyo. Ano ang balak mong gawin? Alam kong di pangkaraniwan ng espiritong ahas na ito. Kaya may pinapanta ako para kumuha ng bagay mula sa amin. Isang asong pang-espiritu, espesyal na sinanay para sa mga ganitong bagay. Bigyan mo lang ako ng go signal ngayon at ipapadala ko ang aso mamayang gabi. Sinisiguro ko sa'yo, mahuhuli natin ang espiritong ahas na yan. CJ, Tio, gawin natin ang paraan mo. Mahal, gabi na. Matulog na tayo. Mahal, ano na problema mo? Wala, mahal. Mahal, bigla akong gutom na gutom. Pwede ba pumunta ka sa kusina at magluto ka ng pansit para sa akin? Di ba't kakakain lang natin? Kanina, paano ka na naman nagutom?
Mahal, ikaw ang pinakamabait. Lutuan mo naman ako ng pansit. CJ. Dahil mukhang gutom na gutom ka nga, lulutuin ko na ngayon. Hay. Kaya talaga nitong espiritong aso na ito, na mapasuko siya. Ang aking espiritu aso. Paano ka namatay ng ganoon na lang? Ano bang nangyari? Ano sa palagay mo? Iyon ang sumpang ahas na iyon. Pinatay niya ang aking espiritu aso. Sabi mo siguradong mananalo ka. Ano ba talaga ang nangyari? Ang sumpang demonyong ahas na iyon, masyado siyang makapangyarihan. Sundan ko siya ngayon din. Lalabanan ko siya hanggang kamatayan. Mahal, ano ang nangyayari? May lakas ka pa ng loob na magtanong? Ikaw ang may gawa nito. Ano ang nasa sahig? Bakit may 3 aso? Tigilan mo ang pagpapanggap. Ikaw iyon. Ikaw ang pumatay sa aking espiritu aso. Tito, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ako ay, nandito lang ako sa buong panahon. Nagpapakulo ng tubig para magluto ng pansit para kay Gaoshan. Patay na ang aso. Ano ang kinalaman ko doon? Pinagkakaila mo pa rin? Kung hindi ikaw. Ikaw ang pumatay sa aking espiritu aso. Wala ka pang oras para linisin ang mga mantsa ng dugo sa iyong mga kamay. At ang dugo sa iyong mga kamay na hindi mo pa nalilinis. Ano ba yan? Mahal, bakit ang daming dugo? Mahal, kanina ka pa nagrereklamong gutom ka at ipinipilit na pumunta agad ako sa kusina para magluto ng chicken noodle soup para sa'yo. Ang dugo sa aking mga kamay ay galing sa pagkatay ng manok, dugo ng manok. Ang ibig mong sabihin, hindi mo pinatay ang aso. Mahal, anong kalokohan ang sinasabi mo? Mahilig ako sa hayop, bakit ko papatayin ang isang aso? Mahal, Ayoko nang magpaliwanag pa, babalik na ako sa kwarto ko. mahal, Napakatuso ng demonyong ahas na yun. Pinatay niya ang aking espiritu ng aso. At ngayon nagpapanggap siyang inosente. Nagpapalabas sa harap natin. Tito, patay na ang espiritu ng aso. Ano na ang gagawin natin? Mukhang, ang mga ordinaryong paraan ay hindi sapat para sa kanya. May isa na lang tayong huling paraan. Gaoshan, makinig ka sa akin. Gaoshan, makinig ka. Bumalik ka ngayong araw. Ipuslit mo ang kumpas na ito sa ilalim ng una ng demonyong ahas. Kapag lumapit ito sa kanyang tunay na anyo, hindi na siya makakapigil. CJ, sana gumana ito. Malapit ng mag-umaga, nagtataka ako kung nagtagumpay ang plano ni Gaoshan. Nagtagumpay ba siya o hindi? One Earth. Tibayan mo, Gaoshan. Paparating na ako, Gaoshan. Gaoshan, anong nangyari? Wala na si One Earth. Magaling. Gaya ng inaasahan ko. Tiyak na nagkabisa ang kapangyarihang espiritual ng kumpas. Kaya umalis siya. Alam niyang nahayag na siya. Kaya tumakas siya. Kaya pala ahas na siya. Gaoshan, mabuti na lang na umalis sa iyo ang demonyong ahas na iyon. Napakabuti pa nga. Kung hindi, magkakaroon ka ng walang katapusang problema. Magiging tapat ako sa iyo. Hanggang ngayon lang, may kaunting pag-asa pa rin. Sa puso ko. Sana talaga. Coincidence lang ang lahat ng ito. Hindi ko inakalang isang taong tulad ko ay makakapag-asawa ng isang babaeng kasing ganda at bait ni One Earth. Akala ko ako si Wang Gaoshan ay pinagpala. Pero ano na ito ngayon? Nagbibiro ba ang langit sa akin? Gaoshan, kailangan mong bitawan na yan. Kung wala na siya, makakahanap ka pa naman ng iba. Tito, pagod na ako. Kailangan kong mapag-isa. Sige, magpahinga ka. Nakakaabala na ako. Sa iyo ng matagal. Uuwi na ako. Gaoshan, ingatan mo ang sarili mo. Buntong hininga. 1-1. 1-1. Sobrang miss na miss kita. 1-1. Hindi ba yan si Wang Gaoshan? Tingnan mo siya. Tingnan mo si Wang Gaoshan, ang kahabag-habag niya, mula nang iwan siya ng asawa niya, parang kaluluwang naligaw na siya. Inuubos na lang niya ang buhay sa pag-inom. HMPH, lagi ko namang sinasabi na may kakaiba sa asawa niyang yun. Noong una pa lang silang magsama, alam ko nang may mali. Ang mga bagay na masyadong maganda ay hindi nangyayari sa mga tulad ni Wang Gaoshan. Ganoon din ang palagay ko. Ang isang babaeng ganoon kaganda, bakit siya kusang, mananatili sa isang tulad ni Gaoshan, isang talunan na walang-wala. 1-1, huwag kang umalis. Hoy, Irog. Tingnan mo yang tiyan mo. Malapit ka ng manganak, di ba? At nandito ka pa rin, nagtatrabaho ng mabigat. Nasaan na yung walang kwentang asawa mo? Iniwan ka ba niya? Wala kang pakialam. Oh, astig. Gusto ko yan. Dahil hindi ka inaalagaan ng maayos ng lalaki mo. Paano kung sumama ka na lang sa iyong godan? Haha, tara na. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako o isisigaw ko. Pakawalan mo ako. Bitawan. Saklolo. One Earth. Bitawan.
Bitawan mo ako. Boses yan ni One Earth. Saklolo. One Earth. Huwag kang kumawala. Sumama ka sa akin. Mas mabuti pa ako kaysa sa asawa mong walang kwenta. Gago. Bitawan mo ako. Gaudan, bitawan mo ang asawa ko. Paano ka nakarating dito? Mahal, alam mo ba kung gaano ako kahirap naghanap sa'yo? Saan ka pumunta? Ang kapal ng mukha mong magtanong. Narinig ko lahat ng sinabi mo. Sa kwarto kasama ng tiyuhin mo. Palagi mo naman akong pinagdudahan, di ba? Ngayon, umalis na ako ng mag-isa, tulad ng gusto mo. Iyon naman talaga ang gusto mo, di ba? Mahal, tanga ako. Ako. Wang Gaoshan. Nandito ka pala. One Air. Tingnan mo ang lalaki mo, ang kahabag-habag. Hindi kanya kayang protektahan. Mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin. Pagkatapos ng lahat noong nasa bundok tayo, hindi ba tayo ay... Ikaw. Tumahimik ka, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Mahal, ano ba ang sinasabi niya kanina? Anong nangyari sa inyo sa bundok noong nakaraan? Ha, si Wang Gaoshan. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Pinabayaan mong magdusa, ang maganda mong asawa, buntis, at mag-isa pang umakyat ng bundok para maghukay ng walang kwentang halamang gubat. Noong nakasalubong ko siya sa bundok, nilapitan ko lang siya, tapos ako ay... Mahal, kaya noong nasa bundok ka, yung mga sugat mo, yung gusot-gusot mong damit, hindi dahil sa pagkahulog, at tiyak na hindi dahil sa mga sanga ng puno. Ito palang gago ang nanggahasa sa'yo. Hindi ako nangahasabihin sa'yo. Natatakot akong magalit ka kapag nalaman mo. Nahusgahan mo ako, naiisipin mong ako ay nabahiran. Pero hindi ko inakala na hindi lang ikaw walang pakialam sa nangyari sa akin, kundi makikisama ka pa sa tiyo mo. Sa paghihinala sa akin, tinatawag akong halimaw. Mahal, gago ako. Kasalanan ko to, mahal. Napakagago ko. Ligaudan, papatayin kita. Tumigil ka dyan. Ligaudan, may natanggap kaming report. Sabi dito, paulit-ulit kang namamahay ng mga babae dito sa lugar na to. Nahuli ka namin sa akto. Ikaw ay pinaghihinalaan sa sexual harassment. Sumama ka sa amin. Mga pulis, nagkamali ako, huwag niyo akong dalhin. Huwag niyo akong dalhin. Tulong. Mga pulis, pakiusap. Mahal. Nagkamali ako. Hindi ko dapat pinakinggan ang chismis nila at hindi ko dapat pinagdudahan ka. Pasensya na, mahal. Patawarin mo ako. Wang Gaoshan, mag-asawa na tayo. Mula nang pakasalan kita, hindi ko kailanman ginawa kahit anong pagtataksil sa iyo. Pero ikaw, pinakinggan mo ang chismis ng mga ibang tao at yung mga kalokohan ng tiyo mo, wala ka man lang. At lahat ng mga bagay na galing sa tiyo mo, lahat ng misteryosong kalokohan na yon, wala ka na ngang pinakapayak na tiwala sa akin ngayon. Mahal, kasalanan ko lahat ito, bawat piraso. Pangako, gagawin kong tama ito ng doble para sa'yo. Hindi na kita hahayaang masaktan ulit. Giliw, para sa kapakanan ng ating sanggol. Sa tiyan mo, patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isang huling pagkakataon. CJ. Malapit nang ipanganak ang bata. Hindi talaga siya pwedeng lumaki ng walang ama. Mahal. Ako, si Wang Gaoshan, isinumpa sa langit. Ako ay talagang, gagawin kong tama ito ng doble para sa'yo. Hindi na kita hahayaang magdusa ng anumang kawalang katarungan ulit. Patawarin mo ako, sige. Bigyan mo ako ng isang huling pagkakataon. Sige, maniniwala na naman ako sa'yo. At ito na ang huling pagkakataon. CJ, mahal, salamat.